aside from releasing the QRF, importante rito yung monitoring po kung saan napunta na yung pera at ano, yung implementation nila, nagamit na ba nila, naipatayo na ba yung rehabilitation efforts o yung school building na binigyan niyo po ng pondo. Submit the breakdown po of this DepEd QRF, yung 3 billion and the 2.6 po. So that's about 5.6 billion. Mr. President, allow me to squeeze in a question regarding the local government support fund. Ito, kailangan rin po ito ng mga LGUs. Sila rin po nakakaalam ng mga pangangailangan nila sa kanilang mga munisipyo o sa mga bayan. What is the utilization rate of the LGU for 2025? How does the DBM determine the release of funds to the LGUs? Paano nyo ba dinidetermine itong pagre-release? Another question na po dito, babalikan ko yung tanong ko kanina, kasama ba rito yung palakasan pa rin po? Tigtot mo lahat ang hinihingi ko. Yes, sir. Ano nga yung claims na yung sa PIA na gusto nilang gawin ito? Pag wala sa banks, claims. For 2025 po, ang appropriations is 18 billion. Ang na-release is 3.5 billion. And then, natanong ni Hope kanina yung mga types of projects. Meron pong infrastructure, ito pa. Meron pong infrastructure, disaster response, financial assistance, water supply system and sanitation, purchase of vehicle, ICT support. Sa 18 billion, 3 billion pa lang po nare-release? Ito yung pinaka-latest. Ito po yung pinaka-latest from DBM. Out of, ang release na po, pinaka-latest is September 8, 5.8 billion ang na-release. So may balance pa po na about 12. Yes, may balance pa. Ba't hindi nyo unahin i-release, tulungan yung mga bayan na nangangailangan talaga ng tulong? Ito po yung mga tinamaan ng disaster, earthquake, bagyo. Mas kailangan nila ng pondo po doon, Mr. President. Since may 12 billion pa po. At pwede rin po ako makahingi ng kopya po ng mga lahat ng releases po ninyo sa LGS. Yes, we'll provide the releases. Yung pakitanong na lang po, Mr. President, Mr. Sponsor sa OAC-DBM ninyo since wala na po si
ating secretary, bakit hindi po binibigyan ng prioridad yung mga tinamaan po ng disaster sa pag-release po ng LGSF? Since meron pa kayong 12 billion na balance, malaking tulong po ito. Ang mechanism po ay ang LGU po magre-request and then through online and then merong ipoprocess po ng DBM and then from there po maglalabas po sila ng pondo. So the LGUs can request po through their online portal. So through their online portal, Yes. sasubmit nila. Yes. Oh. So one last question sa about the LGSF. Pag sinabit nila, approved na yon o hindi pa? O kailangan malakas ka muna? Mr. Sponsor, pakitanong na lang po sa tabi mo. Automatic na bang marirelease yun or kailangan medyo... Meron po silang evaluation process po for the LGUs. Ano yung criteria or yung evaluation process na yun? Based po dito sa kanilang guidelines, ang criteria will be based on necessity, just and equitable distribution among LGUs, and or fund availability. At pinaprioritize po nila yung calamity and disaster affected LGUs. Ito po yung kanilang mga criteria. Paki-check na lang po yung inyong utilization since November na po ngayon. Yes. Thank you, Senator Bongo. I will take your suggestion very seriously po. Lalo na regarding po this. sa mga tinamaan po ng disaster. Baka kailangan ho talagang maging explicit yung pagtulong ho natin sa mga disaster areas. Thank you. Pahingi na lang po ng written copy po ng sa mga na-release sa LGSF hanggang matapos po na yung 18 billion niyo po. Just want to raise my continuing concerns regarding the unprogrammed appropriations, Mr. President. We have seen the continuous jump in the unprogrammed appropriations in recent years from 176 billion in 2021 to a staggering 700 to a staggering low. Nawala yan. Low. Nawala. Yun. We have seen the continuous jump in the unprogrammed appropriations in recent years from 176 billion
in 2021 to a staggering 731 billion in 2024 and 363 billion for this year, less the items that were vetoed by the President. It is also worth noting that the unprogrammed appropriations considerably increased in the GAA since 2022 compared to what was originally proposed in the NEP. Hindi lang po pataas ng pataas ang unprogrammed funds taon-taon, pataas ng pataas rin po ang releases mula sa unprogrammed funds papunta po sa DPWH. Mula sa 1.8 billion noong 2020, lumobo po ito sa 89 billion in 2023, 240 billion in 2024. Ang total releases sa DPWH mula sa unprogrammed funds. Umabot po sa 132% ang tinalon nito from 2020 to 2024. For 2024, halos 50% ng unprogrammed fund releases ay napunta po sa DPWH. Under the GAA, may prioritization po sa releases ng unprogrammed funds. Ito po yung nakalagay, no? Personnel benefits, social services, foreign assisted projects, infrastructure projects, and other priority projects. Mr. President, good sponsor, kung pang-apat lang ang infrastructure projects sa priority, bakit halos kalahati ng unprogrammed releases ay napunta po sa DPWH last year? At dadagdagan ko na lang, pahirapan pa pag-release ng health emergency allowances sa ating mga health workers. Ito po yung tinatawag na HEA. Batas na po ito na ipinasa natin ng 18th Congress at napansin ko, hirap na hirap po silang makaklaim ng kanilang health emergency allowances. Nagkaroon po tayo ng 14 hearings dito sa Senado para sila nagmamakaawa. Pinaghirapan nila ito, services rendered po nila ito. Sila yung hero ng pandemya. Panahon ng pandemya, sila yung tinatawag natin na makapagserbisyo. Ano ba naman to halagang ito sa serbisyo na binigay nila sa atin nung panahon ng pandemya? Pero pag-release ng kanilang HEA ay sobrang pahirapan po sa prioridad. At in fact, 27 billion po no, na release nung 2024. Sabi ko, naka 14 hearings tayo. Pupunta yung mga health workers dito, nananawagan po sa hearings. At for this year, na-release yata yung 6.7 billion na hiya, no? Dahil siguro nahiya na rin yung iba sa inyo sa kaka-follow up na po ng health workers natin. Pero meron pang balanse na about 1.4 billion sa health emergency allowances. Since na-delete po yung sagip sa committee report, Mr. Sponsor, baka tingnan niyo lang po ng mabuti kesa naman po mapunta itong unprogrammed funds sa infrastructure na walang kwenta o ginagawang gatasan po ng ilan. Sana unahin nyo na lang po sa mga health emergency allowances or balances po ng HEA na due sa kanila na matagal na. Ang iba dito, 2020, 2021 pa po. From our information ho, completely bayad na po yung mga dapat bayaran po pagdating sa health emergency allowance. Parang may mga appeals pa po sa ngayon at sinasabi nyo magmamani during the hearing, money claims, mahirap yun, tagal yun. Ang sinasabi ko lang po dito, kung meron kayong i-release na unprogrammed funds, baka pwede nyong bigyan ng prioridad itong HEA. Kasi according to prioritization, nakalagay rito, personnel benefits, social services, foreign assisted projects, infrastructure projects. Pero sa actual releases po ng DBM, pagdating sa unprogrammed funds, ay napapansin ko, nauuna ang DPWH kaysa po dito sa mga personnel benefits.